What is up, man? Welcome back to another YouTube video. Sa video na to, pag-uusapan natin. So, meron tayo ulit email sender na nag-send sa atin. Ang situation niya is meron siyang nakausap na girl na 3 months na silang nasa talking stage. Pero after na naging first date nila is unting-unting lumamig ang babae. So, kung ikaw din ay naranasan mo na yung gantong situation pagdating sa babae o ayaw mong maranasan yung ganitong situation when it comes to dating women, then you might want to watch this video. So mga bago sa channel ko, I'm Joms and I upload videos to help men gain control and leverage in their dating and relationships. So ang main core topic ko dito is about polarity, meaning the natural attraction between the masculine and the feminine. So kung gusto mo maka-attract ng isang feminine na babae, yung loyal, loving, submissive at supportive na babae sa buhay mo, then you might want to improve your masculine energy and understand the feminine. So sakto to dahil ako mismo ay nasa journey ko to be my best masculine version of myself. So sinishare ko yung mga natututunan ko as my life goes by. So kung gusto mo din ma-achieve ang best masculine version mo, then subscribe ka lang sa channel ko kasi almost daily, weekly, naglalabas ako ng videos na makakatulong sa'yo. So back to our video, ang topic natin dito is isa sa ating email sender. Again, membro siya ng ating Never Chase newsletter. Kung hindi ka pa member doon, nagbibigay ako ng libreng advice doon almost daily. Check mo yung link sa description box kung may need ka ng advice o gusto mo ng tips about dating and relationships. So, itago natin siya sa pangalang David. Ayan. Yun lang naisip ko eh. Itago natin siya sa pangalang David. Okay. Sabi ni David, ito ang situation ni David. Hi, Joms. I'm struggling kasi since first 3 months namin na nag-uusap, okay pa. Like may I love you, Hannah. Lagi siyang nag-update, kusa. Siya unang nag-i-initiate na tumawag at mag-chat like everyday. Okay. So, as we can see, merong high interest dito yung girl. Usually, kapag ang babae ang nag-i-initiate, nag-update siya ng kusa, nag-chat siya like everyday, then that's a good sign na may high interest ang babae. So, kapag merong high interest ang babae, huwag kayong maging complacent. Okay, na dapat sa chat lang lagi. Okay, kapag ganoon pinakita sa inyo ng babae, ayain nyo agad lumabas. Okay? And also, huwag kayong mapunta sa trap. Okay, usually kasi parang trap din yan ng mga babae. Titingnan nila kung magiging sobrang available ka ba sa kanila. Kung lagi mo silang papansinin, kung lagi mo silang bibigyan ng attention. In which sa una, gusto nila yon, pero pag tumagal, mas madali silang magsasawa sa'yo. Kasi lagi mo binibigay yung attention at validation mo. Nawawala yung value nun. Tuloy. Then after first meet up namin, okay pa. Then after that, napansin ko may nagbago. Na paunti-unti, may nagbago na paunti-unti. Pero may good morning, good night pa din naman. Okay? So dito na nag-start. So para sa akin, classic case of over-availability sa guy. Kaya nawala yung attraction. Tuloy tayo. Then second meet up, okay pa kaso saglit lang kasi busy daw siya. Since may mga ganap siya. Then few days, minsan wala nang update or di na minsan nag-initiate ng tawag like may dahilan lagi. Tulad ngayon, dapat may lakad kami kaso kinancel niya. Kasi may biglang lakad daw sila ng pinsan. Then lalaro ng pickleball. Like third time na ata na nag-cancel ng lakad. Okay, these are the signs. Though may hiking kami sa Mount Pulag this April 24. Okay? 10 days before. I-upload ko to ngayon din. This is April 14. So, 10 days bago kayo mag-date. Not sure kung matutuloy ulit or cancel na naman. Any advice, Kuya Joms? Thanks. So, basically, eto na. For me, unti-unti nang nato-turn off yung babae. Dito. Hindi sinabi ni David kung ano yung mga pinagagawa niya. Pero most likely, ang nangyayari dito is number 1, naging over-available siya. Naging needy. And also, naging predictable na yung situation nila ngayon. So, ang babae madaling ma-turn off yan. Okay, sobrang dali na ma-turn off lalo na kung nasa dating stage pa lang kayo. So, with this one, sa case ni David, nagpakita ng sobrang high interest yung babae. Then after ng first date, unting-unting nawala. So, bibigyan ko kayo ng tip when it comes to dating kapag nakipagkita kayo ng babae para tuloy-tuloy yung momentum ng attraction. So, number 1 tip is during the date. Okay, during the date,
Usually, nafa-fumble ng guys ang date. Nato-turn off sa kanila yung babae kasi they talk too much. Okay? Kung mas madadal ka pa kesa sa kanya, then mato-turn off sa'yo yung babae. Kasi gusto ng babae, nasa sa kanya yung airtime. Gusto ng babae yung airtime. Okay? Kapag naramdaman ng babae na, kapag during the date, mas madaldal ka pa kaysa sa kanya, napansin mo na mas madaldal ka pa kaysa sa kanya, then for sure, mato-turn off yung girl or hindi siya nakakaramdam ng sexual attraction talaga sa'yo. Okay? Gawin yung basehan, yung pinaka-primary basis nyo dapat talaga when it comes to attraction is kapag in person kayo nag-meet. Okay? Huwag yung sa phone. Hindi porket nag-I love you siya sa phone, hindi porket nag-good morning o nag-good night siya everyday, nagchat-chat siya, nag-initiate siya ng chat. Anything na ginagawa ng babae sa phone is ilagay nyo siya sa low value basket nyo. Kumbaga, huwag nyo pahalagahan masyado. Ang gawin yung basehan o pinakamahalaga dito is yung kapag magkasama kayo ng babae, paano siya mag-behave towards you. Yun lagi yung tingnan nyo. Huwag yung sa phone. Yung sa phone, again, huwag kayong bubuo ng relationship sa phone. Huwag nyo gagawing basehan ang phone. Kasi number one, pwedeng lagi siya nag-i-initiate sa phone dahil kulang lang siya sa attention. Kulang lang siya sa validation. Gusto lang niya ng dopamine hit from your attention. Pero kapag in person, hindi na siya ganun ka-sweet, hindi na siya ganun ka-submissive, hindi na siya ganun ka-feminine, then most likely hindi ka talaga niya gusto. Ang gusto lang niya yung attention na binibigay mo sa kanya sa phone. Dahil sa phone, less commitment. Less commitment lang yung ginagawa niya sa phone pero kaya niya nang makakuha ng attention at validation from men. Compared sa date kasi mas mataas yung nako-commit niya. Again, nagbibihis siya, nag-i-invest siya ng time, nag-i-invest siya ng energy, ng also siguro money para lang makipag-date. Okay? In which, yun dapat yung gawin natin. Let women invest. Kailangan mag-invest din yung babae dun sa binubuo yung relationship. Hindi pwedeng ikaw lang palagi. Kasi para lumalim yung connection, para lumalim, magkaroon ng attachment ang isang tao, kailangan nag-i-invest siya sa isang bagay. So kung hindi mo pinag-i-invest yung babae, hindi mo siya pinag-effort kahit konting small commitments lang, then hindi lalalim ang attraction niya sa'yo, hindi siya magkakaroon ng attachment sa'yo. That's why it's really important to make them invest din. Hindi lang puro ikaw. So look for women who are reciprocating your investment. Siyempre tayo naman talaga una mag-i-initiate ng investment. Tayo ang unang mag-spend ng time. Tayo ang unang mag-e-effort. Okay? Tayo ang unang mag-i-initiate o minsan tayo pa nga yung unang gagastos kasi tayo yung magbabayad sa first date. However, look for women who will naturally reciprocate those investment pabalik sa'yo. Kasi doon mo malalaman kung submissive yung babae, doon mo malalaman kung attracted o gusto ka talaga ng babae at hindi lang yung atensyon o yung pera mo ang kailangan niya. So, ganon. So, when it comes to dating, kapag, again, yung sa punto ko kanina, kapag mas madaldal ka pa kaysa sa babae, usually mato-turn off yan. Number 2, pag sobrang needy ka during the date, na kailangan mo yung nagiging performative ka na during the date, yung need mo palagi ng validation niya, need mo lagi ng attention niya. Ang goal nyo sa date is to know her nature. So, getting to know talaga yon. More on, ikaw dapat nagli-lead ng date in order for you to get to know her. You ask some questions, deep questions, para ma-reveal niya kung ano yung personality niya. So, para kang nagka-qualify ng isang para kang hiring manager, okay? Nag-hire ka ng queen. So, during the dates, yun yung qualification round. Kina-qualify mo kung align ba siya sa'yo, align ba siya sa mundo mo, ano yung may ambag niya sa mundo mo, may improve niya ba yung mundo mo, and ano yung, kung align ba kayo, ibig sabihin, meron ka din bang matutulong sa mundo niya, kaya mo bang mag-provide sa kanya, okay, kaya mo bang mag-provide ng safety, structure sa kanya, gusto mo ba na mag-provide ng safety and structure sa kanya, and siya, kaya niya ba mag-provide ng nurture, ng support sa'yo para mapaganda mo pa yung buhay niyong dalawa o para matulungan ka maabot yung mission o yung purpose mo sa buhay.
So, during the dates, qualifying round yan. Again, hindi ka dapat nagpe-perform during your dates. Hindi ka dapat nagpapakitang gilas. Hindi. So, siya dapat na magpakitang gilas sa'yo during your dates. Okay? So, for me, meron kang nagawa, David, na nag-turn off ng kanyang attraction towards you. Dito, sa base sa message mo, nakikita ko dito is over availability. Feel ko masyadong nagiging available. Hindi ka nakakapag-create ng space in order for her to miss you. Okay, tuwing kailangan ka niya, lagi kang available. Tuwing nagchat-chat siya, nagme-message ka kaagad. And then, binigay mo agad yung I love you mo. Binigay mo agad yung I love you mo. Pag binigay mo yung I love you mo agad sa isang babae, subconsciously, maano niya na, ay shit, nakuha ko na siya. So, wala nang challenge sa kanya. Wala na siyang ibang kailangan pang gawin. Hindi na siya magko-commit o hindi na siya mag-i-invest tulad ng dati kasi alam niya nang nakuha ka niya. So, that's why huwag kayo agad mag-I love you sa isang babae, lalong-lalo na kung hindi niyo siya girlfriend. Mag-I love you lang kayo sa isang babae kapag nasa committed relationship na kayo. Again, lagi kong sinasabi sa inyo, huwag niyo ibibigay ang girlfriend privileges sa babaeng hindi exclusive committed sa inyo. Ang gagawin nyo lang doon is magde-date lang kayo ng magde-date. Okay, to qualify her. To know her nature, to know kung aligned ba kayong dalawa. And then kapag dumating na kayo sa conversation ng pagiging exclusive, ng pagkakaroon ng label at magko-commit na siya sa'yo exclusively, tsaka nyo lang bigyan ng girlfriend privileges. Tsaka nyo ihatid sundo, tsaka kayo mag-I love you, tsaka nyo bigyan ng flowers, ng gifts. Okay, lalo na kapag nagiging mabuti siyang girlfriend sa inyo. Doon nyo lang gagawin yun. Okay? So, make sure to create space. Make sure to create space kapag nasa dating stage kayo. Ito, bibigyan ko pa kayo ng another tip. Free game. Pag nagsiset kayo ng date, wag sobrang layo. Tulad nito, April 24 pa yung Mount Pulag nila, inaya niya na parang nag-set na siya ng date. Kumbaga meron na silang Mount Pulag. So, 10 days ago. Kapag magsiset kayo ng date, ayain nyo yung girl 3 to 5 days before the date. 3 to 5 days before. Wag sobrang layo. Okay, and then once na pumayag siya sa date, wag nyo kausapin, mag-pull back kayo. Okay? Let her initiate the conversation. Pero ikaw, wag ka na mag-i-initiate. Kapag meron na kayong plan. Kunwari nakapag-set na kayo ng date. For example, today is Tuesday. Mag-set ka ng date 3 to 5 days after this day. So, sabihin natin sa Saturday, 18. So, kapag nakapag-set na kayo ng date sa 18, wag na kayo mag-initiate ng conversation during Wednesday, Thursday, and Friday. Saturday na ulit kayo mag-usap. Kasi again, tapos na ang duty ng phone. Okay? Nagamit nyo na yung phone. Hanggang dun lang talaga yung phone. Hanggang sa pag-set up lang talaga ng dates ang phone. Once na nakapag-set up na kayo ng date, wag na kayo mag-i-initiate ng conversation. Pag nag-initiate siya ng conversation, keep your conversations short. Okay, sabihin mo, busy ako ngayon, let's just talk about this on Saturday. Sa dinner natin. Pero ikaw, don't initiate. Pull back ka ng konti para magkaroon ng space. Focus ka muna sa mga totoong priority mo sa buhay mo. Ay focus on building your self-sustainable world. And then pagdating ng Saturday, tsaka lang ulit kayo mag-uusap. Okay? That will help you to create that space. Yung sinasabi ko sa inyo, that space, that mysteriousness, yung tension na tinatawag ko sa inyo. Attraction inertia ang tawag dito. Kailangan magkaroon ng kailangan ma-trigger nyo yung tension sa kanya. And one trigger is yung anticipation. Kailangan mag-anticipate siya, kailangan ma-excite siya, kailangan may build up. Kaya nga tinawag kong attraction inertia is may momentum ng attraction. So kapag walang momentum ng attraction, wala. Hindi kayo makakapag-escalate. So yun. Next thing about sa canceling. Kapag nagka-cancel ang babae ng date, that's a sign na low interest na siya sa'yo. Para sa akin, hanggang 2 lang. Once na nag-cancel ang babae ng 2 to 3 times sa akin 2 times, kahit hanggang 2 times lang alam ko ng low interest yun. Magpo-pull back na ako ng attention.
mag-move on na ako, move on to the next girl na. Okay? Lalong-lalo na kung hindi siya nagbigay ng ng another date, hindi siya tawag doon, nag-negotiate ng another date. Kunwari, hindi ako pwede ngayong, hindi ako pwede ngayong 15, cancel muna natin. Pwede bang bukas na lang, lunchtime. Ganyan, free ako tomorrow, lunchtime. Ayun, pwede pa yun. Pwede mo pang palagpasin yun. Pero pag nag-cancel without her suggesting another date, another time, that's your sign of low interest yung babae sa'yo. You need to start. Kailangan mo na mag-move on. Start ka na mag-move on. So yun. Kasi once na lagi mo tinotolerate yung pag-cancel niya, mababa yung respect niya sa'yo. Kunwari nag-cancel siya twice, thrice na sa'yo, tapos pinupursu mo pa rin siya, binibigyan mo pa rin siya ng attention and validation, ang nangyayari, natotolerate mo yung ganung behavior, yung bad behavior. And that kind of behavior, canceling your dates, okay? Kung pinapahalagahan mo talaga yung time and energy mo as a man, kasi those resources are very important sa atin. Yung mga resources na yun, kaya natin siyang gamitin in order for us to build the life that we want. So that's why be careful on giving your time. Be careful on lagyan nyo ng value yung investment nyo, yung time, energy, and money nyo. So once na meron nag-disrespect dyan, make sure na wag nyo i-tolerate yung disrespect na yon. Hindi, wag nyo gawin na kapag nag-cancel ang babae, shit, baka kailangan lang nito ng more time, ng more efforts ko. Kailangan lang nito ng more attention ko. So magdo-double down ka ngayon sa effort saka time. In which, mali. Kasi ang ginagawa nyo is tinotolerate nyo lang yung disrespect sa inyo. Disrespect yun kapag nag-cancel ng date sa inyo. Lalo na kapag date nyo na ngayon tapos same day siya nag-cancel without her suggesting another time. Then that's a disrespect. Huwag nyo i-tolerate yung ganun. Pull back your attention. Bigay nyo sa kanilang bola or i-like nyo lang yung message. Let her feel that tension na hindi nyo tinotolerate yung ganung disrespect. Okay? So, if you want to know more about sa tinuturo kong diskarte pagdating sa mga babae, you can join my email newsletter for free kung saan nagbibigay ako ng daily advice that will help you gain leverage and control sa dating and relationships nyo. So, kung palagi ka nababasted, na-friend zone, natutorpe, at nare-reject, at gusto mo na maging best masculine version mo para magkaroon ka ng dating leverage or relationship leverage sa buhay mo, then check mo lang yung link sa description box or sa bio ko, libre lang yan. Also, meron rin akong IG, Instagram, nagpo-post ako doon ng life updates ko kung gusto mong makita yung mga behind the scenes ng buhay ko, then you might want to follow me sa Instagram at joms.jonas. I'll see you there and I'll see you on the next video. Let's go!